Maraming nagsasabi, mga loyalistang kritiko, dilawan, kakampuit. At ang sinasabi nila, ano daw ang nagiging ambag ni Ma'am Sara, VP Sara Duterte? Puro lang daw gala at wala daw ginagawang proyekto. Ang galing! Ang galing ng mga kritiko, mga loyalista nga, kakampuin at dilawang tae na demonyo. So, meron akong ipapakita sa inyo na kung ano nagiging ambag nga sa Pilipinas. Simple lang ito. At ito ay kahit grade 1 ay kayang gawin. Ito. So yan ang picture na yan na nagiging usapin sa buong Pilipinas at ginagawang katatawanan sa mga loyalista, dilawan at kakampuit. Yan lang daw ang nagiging ambag ni VP Sara Duterte. So, ito nakikita natin na picture na si Ma'am Sara, VP Sara Duterte ay nagtatanim ng puno. Punong kahoy, punong prutas, o anong klaseng tinatanim na yan. So, yan. So, sinasabi nila, pinagtatawanan nila, ano ba yan, krung-krung, wala talaga, mayroon talagang tinilin, daming mga panglalait na kasama mga pang-iinsulto na sinasabi nilang wala na daw sa pag-iisip. Alam nyo, ito lang ang mensahe mapapaabot ko sa inyo at makinig kayo mga loyalista nga, dilawang demonyong tae at kakampuit. Ang ginagawa ng Vice Presidente na nakikita niyo dyan, nagtatanim siya ng puno, kahoy o klase yung prutas sa kahoy niya. Ang masasabi ko, ito ay simbolo ng isang leader na mayroong malasakit hindi lang sa mamayang Pilipino, kundi sa kalikasan. Hindi nyo ba nakikita kung anong nagiging epekto sa malaking sakuna nangyayari sa buong Pilipinas? Hindi lang bagyo ang dumating sa atin, hindi lang lindol ang dumating sa atin, kundi numero unong baha na pumapatay ng mga tao. At yan ay hindi ninyo kayang pinasisinungalingan dahil nangyayari yan sa panahon ngayon ni BBM. At yan ang ugat kung bakit naungkat ang tinatawag na Ghost Project Flood Control. Dahil sa issue na yan, marami buhay ang nakalas dahil sa kapabayaan ng gobyerno. At itong sinasabi ninyong nagtatanim si Duterte na parang wala sa hulog, wala sa isip, sinasabi ninyong lutang o ano-ano mga panlalait ninyo. Yan ay simbolo ng isang leader na gusto niyang ipaabot sa buong Pilipinas. Kung meron tayong bakanting lupa at kung atin man ito, huwag ninyong pabayaan. Tataniman natin para sa pagdating ng henerasyon kung sinong susunod na nabubuhay, lalo-lalo na sa mga kabataan. Meron silang masisilungan at hindi darating ang araw na ang buong Pilipinas ay makakalbo dahil sa mga gahaman at mga walang pakundangan ng mga illegal logging at lahat ng mga illegal na ginagawa sa buong Pilipinas, sa mga kabundukan, kagubatan na pinagkakapirahan at sinisira ang kalikasan.
ang masasabi ko para sa mga taong bulag na ginagawang katatawanan. Itong picture na ito na si BP Sara ay nagtatanim, ang masasabi ko sa inyo, kayo ang mga taong salot na nagdadala ng dilubyo dahil sa ugali ninyo at sa buong katawan ninyo na dinadala ninyo ang sakit na inggit. Yang mga inggit sa katawan ninyo, yan ay walang gamot. At hindi na yan magagamot dahil ipinapairal sa inyong sarili kung gaano kayo ka mga ipokrito, ingrato at mga sandamukal na mga walang kwintang tao. Hindi ninyo iniisip kung anong kahalagahan kung bakit nagtatanim ang isang pinuno sa ating bansa. O pangalawang pinuno na Vice Presidente ay pinapakita niya sa buong Pilipinas kung ano ang kahalagahan na dapat tayo ay magtanim ng mga puno. Para saan? At kung sino-sino ang susunod na makikinabang. At para mailayo tayo sa malaking baha. So, ayan. At ito pa, dagdag real talk. Lahat ng mga Pilipino, karamihan, ay mga balahura. Gagawin natin example. Yang Subic dito sa Maynila, bago pa yan nagiging Dolomite Sand Beach, ano ang nakikita nyo dati? Puro tambak na basura, basurang dagat na naghahalo ang mga patay, tae at dumi ng mga tao sa buong Kamaynilaan. Diyan ninyo nakikita kung gaano kabalahura ang mga tao sa syudad, sa Luzon, mismo dito sa Maynila. Kaya ngayon magaling kayo magkritiko, pero hindi ninyo tinitingnan ang sarili ninyong bakuran na baluarte na parang kasumak-sukmal o karumal-dumal, kasuka-suka na mga grabing basura. Pero alam ninyo kung sinong proyekto na gumagawa sa sarili ninyong baluarte na ngayon ay nagagamit ng mga tao, napapakinabangan ng mga tao at sila ay nagre-relax sa panahon na walang trabaho. Doon sila lumalanghap ng sariwang hangin. Sariwa na ang hangin, hindi dati noon. Nakakala mo ang sarili mong ilong nandun mismo sa inodoro. Mga putang ina ninyong mga Taga-Luzon. Mga hinayupa kayong mga sandamukal, kayong mga balahura, mga tao, mga baboy. Yan ang isang halimbawa na kung ikonekta natin kung bakit ninyo pinagtatawanan ng isang Vice Presidente na nagtatanim. Bakit hindi ninyo tanungin? O ikaw mismo na nag-aaral ka, alam mo ba ang tree planting? Ano bang kalahagahan ng tree planting? Bakit tayo nagtatanim at tinuturo sa mga teacher kung bakit kayo dapat ay magtanim? Ano ang magiging koneksyon mo sa isang puno na tinatanim mo? Kung namumulatan mo ngayon na namubuhay sa ilang taon, sino ang makikinabang? Yan ang dapat ninyong isipin na mabuti. Pero wala na tayong magagawa. Dahil nga ayaw. Kapag ayaw ng isang tao, kahit ano pang gawing mabuting ipapakita, kahit mabuting mga hangarin, kahit mabuting mga gustong ipaabot na mga tulong, kapag ang isang tao ay
ingrato at walang utang na loob at hindi marunong tumanaw ng pagpapasalamat, hindi talaga siya aayon sa gusto ng isang taong ayaw niya. Dahil ang pinapairan niya, siya lang ang tama at siya lang ang pwede at siya lang ang gusto na meron na sumasang-ayon para lang sa kanya. Yan ay isang ugaling makasarili. At marami kayo loyalista nga, kakampuit at dilawan isyo ngayon.